Magandang oras sa mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, grabe. Suspect na si Atong Ang at Gretchen Barreto ngayon ayon sa DOJ, ayon kay Boying Rimolya, ay suspect na ang dalawa. Nako, grabe ang bilis-bilis ng karma, no, mga kababayan. Kaya ano pang hinihintay natin? Panoorin na natin ang video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Palalim na ang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Ang bilyonaryong si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto, suspect na sa kaso. Sinampahan naman ni Ang ng reklamo ang lumantad na whistleblower na si alias Totoy. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Kinumpirma na ni Justice Secretary Boying Rimulya ngayong araw na kinokonsidera na bilang suspects sina bilyonaryo at gaming tycoon Charlie Atong Ang at ang celebrity na si Gretchen Barreto. Matapos yan ng pinakahuling revelasyon ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy sa missing sabungeros case. Mapasama sila kasi nga pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Kaninang umaga, opisyal lang nagsumite ng kanyang complaint affidavit si Ang laban kay Patidongan sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Giit ni Ang, wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero na ayon kay Patidongan ay patay na at inilibing sa Taal Lake. Mag-isip ka doon kung ano man ang mga huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Ayan, ito mga kababayan, na nag-umpisa na ngayon na gustong baliktarin ng kampo ni ang mga pangyayari. Siya na daw yung kikidnapin at i-assassinate. Binaliktad na. Ngayon, ang tanging magawa ni Atong Ang dito dahil sa napakalakas ng testimonya ng whistleblower ay gumamit siya ng fall guy. Kailangan meron siyang fall guy, yung umaangkin ng lahat, umaangkin ng kaso, umaangkin na siyang nag-utos para ilubog sa Taal Lake yung mga sabungero, mga kawawang sabungero na gusto lang magkapera, manalo sa sabong. Konting tsupi lang tsupi lang, nagtutsupi daw. Yun yung kasalanan daw ng mga sabungero, yung parang sila dishonest sa kanilang trabaho, di ba? Yung pagtutsupi. Okay, so kailangan, wala kasing ibang maituro dito kung hindi si Atong Ang, sino? Alangan naman na ituro ay si alias Totoy, trabahante lang yan. Hindi naman pwedeng makapag-utos ang isang security guard ng mga pulis, ng mga general, diba, na gumawa ng pagdukot. Kaya ang nag-utos niyan ay talagang makapangyarihan na tao, mayaman, bilyonaryo. Katulad ni Atong Ang. Sino bang pangalawang bilyonaryo diyan? Wala yata. Diba, talagang si Atong Ang ang Diyos diyan Siya yung pinakabusing, pinakaamo sa isabong. Kaya walang maituro. Ngayon, kung mayroong isang mayaman na tao na aangkin sa lahat ng pagkakasala, diba, halimbawa merong kapatid si Atong Ang, kung yun ang aangkin, tatawagin siya na fall guy, yung umaangkin ng kaso, ay pwedeng wala ng problema si Atong Ang dyan kapag merong umangkin. Walang aangkin yan Paano ka aangkin ng dami-daming natsugi? Siyempre, kulong ka habang buhay, walang aangkin, walang maging fall guy. Kaya ito talaga, mahirap talaga ito para kay Atong Ang, kung paano siya makawala dito. Paano niya pagalawin ang kanyang bilyones. Katulad tong si Katipunan, yung attorney niya ay di ba? Ang attorney naman ngayon ay basta malaki ang offer, di ba, ang bayad ay simple trabahuin mo kahit na mali. Di ba? At ipalabas mo na tama ang mali. Kaya yun ang mahirap sa trabaho ng attorney. Alright, so dito makikita natin problemado talaga ang mukha ni Atong o ang kasama niya dito ay ang kanyang asawa Nasaan na si Sunshine Cruz? Nasaan na si Gretchen Barreto sa panahon ng kagipitan na ganito? Di ba?
Okay, so na-stress ang matandang milyonaryo, no? Bilyonaryo pala, bilyonaryo. Na-stress siya eh. Kasi ganyan talaga. Happy-go-lucky, palaging happy dahil maraming pera. Pero ngayon binigyan siya ng problema. Kasi nga nakakarma. Okay, so balik tayo sa ating video courtesy ng Bilyonaryo Channel. Dagdag niyang hindi dapat paniwalaan si Patidongan dahil patong-patong ang mga kaso nito. Aniya, ginagamit lang ni Patidongan ng spotlight para mang-extort ng pera sa mga pinangangalanan niyang personalidad. Sa isinumiting affidavit, isinalaysay rin niyang kung paano umano siya pinagplanuhang patay ni Totoy kasama ang isang Alan Bantiles o alias Brown at isang Ryuji Toshioka o alias Sapon. Nalaman niya raw ito nang subukan nila Patidongan na kasabwati ng isa pang trusted security personnel ni Ang na si Rogelio Borica Jr. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo yung mga buildings o ano, siya rin nag-aasikaso, farm, yung maliliit na mga bahay-bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala siya mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Ito mga kababayan, tapunan na ito ng putik sa mukha, tapunan ng putik. Kasi ito na, nag-umpisa na si Atong Ang pagsira ng reputasyon ng isang whistleblower. Sinisiraan nila, kisyo, meron daw kaso, kisyo na karnaper daw, kisyo murderer, kisyo rapist, at kisyo kung ano pang kisyo. Kaya may reply dito si alias Totoy, Patidungan. May reply kaagad, may reaction, sabi ni Totoy na nako, napakasinungaling ni Atong. Alam ni Totoy kung sino ang mga dinali nito dahil siya nga yung chief security. Alam niya kasi dumadaan sa kanya lahat ang utos ni Atong Ang sa paggorgor nitong mga kahit daw kaibigan yung yulo na binaril ay kay pa rin daw utos din ni Ang. Kaya parami ng parami. Mabuti pa hindi na sumagot si Atong Ang, hindi na siya nagpakita sa media. At harapin niya na lang ang sa korte ang kaso, di ba? Kasi harap pa siya diyan, makikita nagsinungaling siya Makikita naman hindi siya makatingin sa kamera. Hindi katulad kay Totoy na kung magsalita diretso, ibig sabihin hindi nag-i-imagine. Di ba? Walang imagination. Kasi diretso magsalita si Totoy Kaya delikado talaga si dito, Atong Ang. Merong katapusan kahit anong yaman mo. May katapusan din ang mundo, ang buhay, di ba? Tagal-tagal na naging bilyonaryo tong si Atong Ang Dahil pala mga sindikato ang pinapatakbo nito. Baka kasama ito sa pugo. Kahit nga si Chavit Singson pala binangga nito Grabe. Si Chavit, manong yun Tapos binangga pa nito. Kaya kung kayang banggain ni Atong Ang si Chavit na isa ring bilyonaryo at hindi lang ay kilala yun. Kilalang bad boy yun si Chavit. Tapos binangga nito. Ibig sabihin bad boy talaga to si Atong Ang. Okay, patuloy tayo sa video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Mga pahayag ni Ang, pinabulaanan lahat ni Patidongan. Sa isang exclusive interview sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Patidongan na binabaligtad ni Ang kwento. Para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong Ang. Dahil ako ang pinagkatiwalaan niya, lahat ng patayan, simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Ayon pa kay Patidongan, kaya siya nagpasyang tumistigo laban kay Ang ay dahil gusto raw siya nitong patayin. Paano hindi ako mag-decide? Buong pamilya ko gusto niya nang patay, gusto niya nang masakirin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi ko siya mapatawad.
Matatandaang nahuli si Patidongan kasama ang 5 pang kinasuhang security personnel ng Manila Arena sa Parañaque noong 2023. Ayan, so ito yung tinatawag ko na mga fall guy. Noon, nagiging fall guy sila alias Tutoy at yung 4 pa, 5 sila lahat. Pinahuli, hindi naman sila yung dumukot. Sila lang yung mga security guard dyan sa Sabong Arena na yan. Pero iba talaga yung dumukot na mga personnel. Yun daw ay mga binabayarang mga PNP iskalawags. Kaya ito unang stage nagiging fall guy. Sa 2021 to na kaso ay nahuli, nakulong sila alias Tutoy, nagiging fall guy. Pero nang makalabas na dahil napiyansahan dahil napakaraming pera si Atong Ang, nagbago ang isip ngayon ni nitong si Tutoy dahil sa naririnig niya na pati daw mga kaibigan na may mga utang na malagi kay Atong Ang ay pinagurgur. Kaya nag-isip siya na baka siya yung susunod dahil marami siyang alam tungkol kay Atong Ang at sa mga galaw nito na sindikato. Kaya inunahan na ni Tutoy. Nagsumbong, pumunta ng DOJ, ng PNP si Tutoy at ngayon ay protektado na siya ng PNP. Alright, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Matapos ang 8 buwang pagtatago sa mga otoridad, ayon kay Patidongan, mismong si Ang ang tumulong sa kanilang magtago. Si Mr. Atong Ang, bumili ng bahayan, kaya ko, mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari inutusan ko yung isang tao niya na nakapangalan sa isang tao niya. Yung girlfriend niya rin to. Girlfriend niya rin ang bumili ng property. Pero si Mr. Atong Ang, lahat ng tinaguan namin binili niya. Kaya ko ituro isa-isa yan. Pero si Ang din daw ang nag-utos na ipahuli sila. Sa presscon kaninang umaga, kinumpirma ng kampo ni Ang na mayroong 300 million pesos na offer para kay Patidongan. Pero hindi raw para sa recantation ng kanyang statement, kundi para matulungan siyang makatakas. Ani Patidongan, hindi rin ito totoo at umabot pa nga raw sa 500 million pesos ang offer para bawiin niya ang kanyang statement. So ayan yung deal ng kampo ni Atong Ang kay Tutoy. Unang deal ay 300 million. Grabe, 300 million, no? Parang nanalo ka sa jackpot ng luto. Ay magbaliktad. Babawiin niya ang mga sinabi niya sa social media. Pero hindi ganun kagago, hindi ganun kakitid ang utak ni Tutoy. Kasi marunong din to eh. Sabi niya, dadaliin ako nito. Gugurgurin na siya. Pag natanggap niya yung 300 million, ay kasunod noon ay alam na natin na paghabulin siya. Ngayon pa nga ay meron ng 50 million 50 million pesos na bounty. Dead ito, hindi alive eh. Dead, wanted dead si Tutoy Bato. Si alias Tutoy ay wanted dead sa grupo ni Atong Ang. 50 million ang reward ngayon sa bounty. Kaya ayon kay Tutoy ay PNP na ang nagtatago sa kanya eh. Kasi delikado talaga ang buhay niya. Alright, so dito lang tayo magtapos mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Anong may comment nyo sa ating reaction video courtesy ng Bilyonaryo Channel tungkol sa pagtanggi ni Atong Ang sa mga paratang na si Tutoy daw yung napakaraming ginawang kabulastugan. Si Tutoy yung lahat-lahat na killer, rapist, lahat ng masamang gawain nasa kay Tutoy na daw. Sino ba naman ang amo ni Tutoy? Hindi ba alangan naman na Diyos, alangan naman na pari. So magkapareho sila ng kulay nito. Kaya nga lang ang pagkakaiba ay si Atong ang pinakaboss or CEO ng kanilang Sabong Group in the Philippines. Alright,
Ako'y magpaalam na mga kababayan. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at sa aking mga avid followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.